bagong pag-aaral, ay muli po, babalikan po natin yung ating pong pinaksa noong nakaraang linggo. Kung meron pa ho ba kayong natatandaan? Meron pa po ba? Sino po yung ating pong pinag-aralan? Si Tugarma, no? Isa sa anak ni Gomer ay si Tugarma. At nakita po natin na ang buhay po ni Tugarma, meron tayong makikita o meron tayong makukuhang aral sa buhay ni Tugarma kapag ka meron tayong sisirain sa ating pong mga una-una, dapat wag na natin tignan yung yung sarili na lang muna natin ang tignan natin, no? Kapag may sisirain tayo, dapat wag na natin balikan. Halimbawa, dati tayong may bisyo, sinira na po natin yan. Sabi po sa 3:5 ng Kolosas, sabi niya, patayin nga ninyo yung gawa ng laman. Ano-ano yung gawa ng laman? Marami pong gawa ang laman eh. Inalis na po natin yan. At sabi po ng Panginoon, kapag inalis na po natin yan, sabi sa Galacia, wag na po natin itong balikan. Kapag binalikan natin, nagpapakilala na kapag bumalik tayo doon sa dati po natin ginagawa, tayo po'y suwail. At alam naman po natin kapag suwail, ang Diyos ay napupuot sa mga taong suwail. Amen po ba yun? Paalala po ang buhay ni Togarma na lahat po tayo sa umaga pong ito'y sinira na po natin yung babae sa buhay po natin o yung tinatawag na bisyo po sa buhay po natin. Kaya po sana, loobin ng Diyos na manatili po na ang bawat isa ay naglilingkod sa ating pong Diyos. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Diyos sa umaga po ito. At para huwa kayong medyo nalugi na naman sabihin mo nga sa kapatid mo, maging masaya ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Maging masaya po tayo. Oo, magpakasaya po tayo kasi biblical naman po yun eh. Sabi po sa aklat ng Isaias, di ba? Sa aklat na awit, magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay ng Diyos ang desire ng ating mga puso. Amen? Tuloy lang po ang buhay. Marami tayong iba't ibang klaseng problema na na-experience o na-encounter, pero still, sabi nga, ang Diyos, patuloy natin pinaglilingkuran. Yun po ang mahalaga sa harapan ng ating pong Diyos, yung makapagpatuloy po tayo naglilingkod. Sa kabila ng problema, naririto po tayo naglilingkod sa ating pong Diyos. Sige, pupuntahan na po tayo sa panibago po natin paksa para hindi tayo masyadong tumagal. Siguro mga 3 oras lang po tayong mag-aaralan. Kapraso lang naman po ito. At may mga baon naman siguro kayo, no? Sige. Sana po sa umaga pong ito, maramdaman po natin yung Diyos yung kumakalinga sa panahon na tayo po'y kinakausap niya. Alam niyo po, yung pag-aaral po ng salita ng Diyos, ito po yung paraan ng Diyos para kausapin niya tayo. Wala na po, sabi ko nga po sa mga napapag-aralan po natin, na Bible studyan po natin, wala na tayong maririnig na tinig ng Diyos. Ikaw, Ronel, magbago ka na. Wala pong ganon. Ang magsasalita po sa atin sa umaga pong ito, yung naririnig po natin salita ng Diyos. Ito na po yung tinig ng ating pong Diyos. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Kaya kung meron po tayong naririnig na parang masakit sa pandinig po natin ng salita ng Diyos, tandaan po natin, Diyos ang nagsasalita po sa atin. Amen ba? Amen. Yan po ang lagi po natin. Ngayon, puntahan po natin yung panibago po natin paksa. Sa Genesis chapter 10, verse 4. Genesis 10 verse 4. At ang mga anak ni Javan, si Elisa, at si Tarsis, at si Sitim, at si Dodanim. Yan. Natapos na po tayo sa mga anak isa sa anak ni Japet, si Gomer. Pero kung mapapansin po natin, bakit tumalon po tayo sa pangalang o anak ni Japet na si Javan? Mapapansin po natin, wala pong record na binabanggit sa Biblia yung mga iba niyang kapatid. Kaya ang pinuntahan po natin si Javan, tumalon po tayo. Dapat si Magog di ba? May Maday pa Pero ang pinuntahan po natin is si Javan, sapagkat ito po yung may record sa banal na kasulatan. At sinasabi po sa banal na kasulatan, ang anak ni Javan, isa po sa anak ni Javan ay ang ating po tatalakayin, si Elisa. Maganda po ang kahulugan ng Elisa. Tingnan niyo po sa salitang Hebreyo, Elisha o Elishaw. Na ang ibig sabihin ay God, His salvation, or salvation of God, ang pagliligtas ng ating pong Diyos. Maganda po ba yung topic natin? Pag pinag-usapan po ang pagliligtas, napakaganda po. Ito po yung isa sa pinakamagandang pakinggan, lalo-lalo na po yung mga kababayan po natin o mga kaibigan po natin na mga born again. Yan po yung pangunahin nilang ipinapangaral, yung pagliligtas ng Panginoon. Pero dapat makita po natin, saan ba tayo ililigtas ng ating pong Diyos? Kailan ba nagliligtas ang ating pong Diyos? Diba? At sino yung ililigtas ng ating pong Diyos? Biblical po, ang Diyos po, general po, pag ang Diyos po ang pinag-usapan po natin,
Ang Diyos po ang tunay na magliligtas sa lahat ng tao. Pero ang tanong po sa umaga pong ito, ang Diyos ba, nakakaranas ba tayo ng pagliligtas ng ating pong Diyos? Nakakaranas po ba tayo? Marami po, palakpakan po natin ang ating pong Diyos sa mga bagay na yon. Sapagkat alam po natin, ang Diyos hindi tumitigil ng pagliligtas niya sa bawat Kristiyano na tumatawag sa Kanya. Tingnan natin ilang pagliligtas ba ang maaring maranasan? Ang pinag-uusapan po rito, Kristiyano, ilang pagliligtas ba ang maaaring maranasan ng isang Kristiyano? Ilang pagliligtas po? Meron po kayo idea na ilang pagliligtas ang maaaring maranasan ng isang Kristiyano? Ilan? Ilan nga? Isa, dalawa, higher, tatlo, unlimited. Pagka ang Biblia po ang tatanungin po natin, ito po ang sabi ng Biblia, kung merong ilang pagliligtas ang nararanasan ng isang Kristiyano. Basahin po natin yung 2 Korinto 1, ang talata po'y 10. 2 Korinto 1 verse 10. Na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan. Nagligtas. At nagliligtas Nagliligtas. na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Ilan pong kaligtasan ang ibinibigay ng ating pong Panginoon? Tatlong kumbaga, ang Diyos, sa lahat ng pagkakataon nandun siya Past, present, future. Pero pag tinignan po natin itong talata na to, yung nagligtas dito at nagliligtas, same thing lang po siya na, ito po yung tinatawag na, yung kapatid na writer? Progressive. Yan. Progressive tense po ito na, ito po yung patuloy na ginagawa ng ating pong Diyos. Tama po ba, niligtas na po tayo ng Diyos? Amen. Tama. Progressive yun. Patuloy pa rin po ba siya nagliligtas sa bawat isa? Amen. Yung po yung progressive. At ang isa pang mararanasan ng isang Kristiyano ay yung magliligtas o magliligtas sa bawat isa po sa atin. Future po yun. Kaya kung gusto po nating maranasan ang tatlo na ito, ay manatili po tayo sa paglilingkod. Amen? May naranasan na po tayong pagliligtas na ating po Diyos, pero kung titigil po tayo ron, mga kapatid, hindi nating mararanasan yung future na sinasabing magliligtas sa darating. Maganda po itong paksa na to na makita po natin kung paano kumikilos ang ating po Diyos sa buhay ng bawat isa. Parang hindi po nating nararamdaman kuminsan na parang, lalo-lalo na kung may mga problema tayong dinadala, parang wala namang Diyos. Parang hirap naman maglingkod sa Diyos. Pero tatandaan po natin na ang bawat salita na napapakinggan po natin at sinasabi po sa banal na kasulatan, ito po yung promise ng ating pong Diyos. Amen? Tandaan po natin, maraming tao ang nangangako. Pero lahat sila o marami rin ang napapako. Pero tatandaan po natin, kapag nangako po ang Diyos, siya'y Diyos na tapat sa kanyang pangako. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. At makita po natin sa umaga po ito, isa-isahin po natin kung saan tayo una. Siyempre, nasa progressive tense tayo o yung tinatawag na present na pamumuhay. Tignan po muna natin yung tinatawag na saan tayo inililigtas ng ating pong Diyos. Isa-isahin po natin 2 Samuel 22, ang talata po'y 18. 22:18 ng 2 Samuel. Basa. Kanyang iniligtas ako sa aking malakas na kaaway, sa nangagtatanim sa akin, sapagkat sila'y totoong malakas kaysa akin. Amen. Una, inililigtas po tayo saan ng ating pong Diyos? Saan tayo inililigtas? Sa mga kaaway po natin. Hindi po, baka naman yung iba, kailangan na ba tayo makipag-away? Hindi po yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin dito kasi, sabi ko nga po sa inyo, sa ayaw at sa gusto po natin, marami tayong nakakaaway sa ating pong paglilingkod. Una-una, pamilya po natin Kapag naglingkod po tayo sa Diyos, tapos ayaw nila, magkakaroon tayo ng pagtatali sa bahay po natin. Pero, literal, meron tayong mga kaaway sa labas. Di ba? Mga apostol nga, ang Panginoong Jesucristo binabato nga siya. Talaga may kaaway siya, literal. Pero sabi ng Panginoon Diyos, inililigtas tayo sa ating mga kaaway. Naranasan po yan ni Haring David. Ito po yung sulat ni Haring David, na kung titignan po natin, si Haring David, marami siyang pinagdaan ng kaaway. Pero, still, nandun po na siya ay nakapagtagumpay sa kanyang kaaway. At dito po makikita po natin, sabi, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubang malaking kamatayan. Kumbaga, makikita po natin, merong mga kamatayang nakakaharap si Haring David Tama? Meron siya nakakaharap na kamatayan, pero sabi sa banal na kasulatan, kanyang iniligtas ako sa aking malakas na kaaway. Una-una, kilala naman po natin yung malakas na kaaway ni David, si Goliath, di ba? Makita po natin yung talagang pag tinignan po natin yung match up nila, talaga makikita po natin kung sa panahon po natin ngayon parang unano yung kalaban.
si David yung unano at yung isang tao ay malaki. Parang ganun po yung laban nila. Pero nakita po natin, ililigtas po siya ng ating Panginoong Hesukristo o ng ating pong Diyos nung panahon nakikipaglaban siya sa kanyang mga kaaway. Pero sa atin naman po, sa panahon natin ngayon, baka naman isipin nyo, may kaaway din tayo. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po nito, general po, ang Diyos po ay nagliligtas sa lahat ng kaaway ng mga Kristiyano. Amen? Sabi nga ng Diyos kapag ang Diyos ay nasa iyo, sino pa ilalaban sa iyo? Kumbaga, dapat ang Kristiyano po wala siyang kagalit Pero kung meron man na nagagalit po sa atin, tandaan po natin, ililigtas po tayo ng Diyos sa ating mga kaaway. Amen? Pangalawa, Awit 34 verse 4. Una, kaaway po Awit 34 verse 4. Aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. Sino po sa inyo yung maraming katakutan? Lalo pag nakikita niyo yung Bombay, takot na takot kayo. Tago na, dyan yung Bombay, 5-6, di ba? Di ba? Kumisan kasi tayo, marami tayong katakutan sa buhay, di ba? Pero ang Diyos nagliligtas ng mga katakutan natin. Meron tayong mga bagay na kinatatakutan sa buhay natin. Baka meron pa sa inyong naniniwala sa mga multo. Baka meron pa sa inyong natatakot. Kagaya nung pinag-aralan natin kagabi, di ba? Marami tayong katakutan sa buhay po natin. Pero nagpapatuloy pa rin tayo na lumalakad sa paglilingkod po natin sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin po Diyos. Tignan po natin yung mga katakutan po natin sa buhay. Ano ba yung mga kinatatakutan po natin sa buhay? Baka isang araw kapag naglingkod ako, magutom ako. Kinakatakutan po ba natin yon? Hindi natin dapat katakutan. Meron mga tao ganun na kapag ka naglingkod ako sa Diyos, yari ako sa magulang ko, hindi na ako bibigyan ng baon. Ibig sabihin, may mga tao ang kinatatakutan nila dito sa sanlibutan. Pero sabi ng Diyos, may mga bagay tayong kinatatakutan. Pero kung mananatili tayo sa paglilingkod natin sa ating pong Diyos, ililigtas tayo sa mga bagay na ating kinatatakutan. Amen ba yon? Ano yung mga kinatatakutan niyo sa buhay? Sige nga, magbigay nga kayo ng example. Ha? Asawa. siguro naman, hindi ganun si kapatid na Rodel, no? Wala namang ganun, di ba? Ang ama ay sabi? Siya yung ulo ng kanilang pagsasama. Baka baliktad na, no? Yung ama yung ilaw ng tahanan at yung ina, siya yung haligi, delikado yun. Diba? Kuminsan meron tayong bagay na kinatatakutan no, kapatid na Ed. Kuminsan kasi parang, kagaya si kapatid na Ed, kuminsan may mga banta sa buhay. Diba? May mga threat sa buhay siya, si baby raw yung threat sa buhay. Di ba may mga threat tayo kuminsan sa buhay na kuminsan binabantahan tayo, may katakutan tayo Pero sabi ni Haring David, iniligtas ako ng Diyos sa mga katakutan ko. Diba? Dapat po bilang isang Kristiyano, alam natin kapag ang Diyos po ang nasa atin, wala tayong dapat ikatakot. Diba? And ilang beses ko na po na-experience dito na isang beses po naglalakad ako dyan mga alas 2, alas 3 na madaling araw, galing ako sa gawain. May tumawid na ahas, ang laki ng ahas May tumawid na ahas na ganun. Tayo rin nakasagasa tayo ng ahas Marami po diyang ahas dyan na tumatawid kapag mga ganung oras. Pero hindi ako natatakot na yung bang, alam ko naman kasi siyempre ang Diyos nasa sa atin di ba? Sa lahat ng dako ng ating paglilingkod, sa ating buhay, ang Diyos sumasama sa atin. Kaya nga, ang aral po natin bilang isang Kristiyano, sa iglesyang ito, walang mapapahamak. Tandaan po natin, yung panghawakan po natin bilang isang Kristiyano, walang taong mapapahamak o mamamatay sa kapahamakan, bunga ng mga sakuna, sapagkat alam po natin, ililigtas po tayo ng ating pong Diyos. Kaya pinag-aaralan natin itong pagliligtas para magkaroon tayo ng komportable o magkaroon tayo ng kasiguruhan sa ating pong paglilingkod na anuman, saan man tayo pumunta, dapat magkaroon tayo ng kapanatagan. Natatandaan ko yung si kapatid na Jaisel motik daw siyang ma-rape nun di ba? Pero gumawa ang Diyos ng paraan para makaalis siya. Alam naman kasi ng Diyos kung ano yung mga bagay na mangyayari sa buhay po natin. Basta manatili lamang po tayo nakasentro doon sa paglilingkod po natin. Tandaan niyo po, may mga bagay na gumugulo sa buhay po natin. Pero yung katakutan po, alam po natin na ang Diyos ang mag-aalis ito. Huwag po tayo matakot sa mga banta ng kaaway, banta ng kahirapan. Lalo ngayon, nakikita natin, maraming lumalabas sa mga bulaang propeta na nagsasabi siya, magugunaw na ang mundo. Yung iba natakot nagbenta ng mga ari-arian. Ang ginawa, yung pinagbentahan, kinuha ng pastor. Kung magugunaw na pala, ba't mo kukunin? Diba, kuminsan maraming tao naloloko po sila dahil po sa mga ganitong kalagayan. Tatakutin sila ng kung ano-anong mga prophecy. Ngayon, matatakot sila. Ang gagawin nila, magugulumihan po sila. Pero ang sabi po ng Panginoon Diyos, ililigtas tayo ng Diyos sa lahat ng ating katakutan.
Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. At huwag po tayong matakot. Tandaan po natin, huwag tayong matakot sa paglilingkod po natin. Sabi ko nga, di ba, nung nag-aaral tayo, di ba nanay, sabi ko sa inyo, basta may kasiguruhan kayo, ano man ang mangyayari sa inyong buhay, ligtas kayo, panghawakan niyo po yan sa harapan ng ating pong Diyos. Sigurado po tayo dyan kasi, sabi ko nga, eksaktong-eksakto yung pag-aaralan natin eh. Ang Diyos nagligtas na sa atin eh. Niligtas na tayo ng ating pong Diyos eh. Kaya dapat manatili po yung tiwala natin sa ating pong Panginoon na tayo po ay ililigtas. Ano yung una natin nakita? Iniligtas tayo sa kaaway. Ikalawa, sa katakutan. Ikatlo, tingnan po natin yung Awit 34 verse 6. Awit 34 verse 6. Itong abang tao'y dumaing at dininig siya ng Panginoon at iniligtas siya sa lahat niyang mga kabagaban. Kabagabagan. Kabagabagan. Yung kabagabagan po, yan po yung mga ano natin eh, mga kahirapan natin sa buhay eh. Yung mga alalahanin po natin. Tingnan mo nga yung 107 verse 19. Tingnan mo nga yung isang kahulugan doon ng kabagabagan. Ito ang kasama niya eh. 107 verse Verse 19 19 ng awit. Nang magagayoy, nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan. Oh. At iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Yan po yung mga kahirapan po natin, kabagabagan po natin. Marami po tayo. Hindi, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi siya nawawala ng kabagabagan. Tayo po yung nabibilang dito na maraming kabagabagan. Kasi may mga Kristiyano po, may mga reliyon po na, ay, ano na kami rito? Established na kami rito. Walang mahirap sa aming mga kasamahan. Lahat kami, international po kami. Mga ganun eh. Pero ang tanong, sabi sa banal na kasulatan, kung wala kang kabagabagan, nasa na yung pagtitiwala mo sa ating pong Diyos? Kaya merong pagkakataon na ang Kristiyano ay dumaranas ng kabagabagan at mga kahirapan sa buhay. Yung mga kahirapan sa buhay, hindi nawawala po sa isang Kristiyano yan. At bilang pagliligtas ng ating pong Diyos, maintindihan po natin na dumadanas man tayo ng ganito, andyan po ang Diyos na magliligtas sa atin. Amen po ba? Alalahanin po natin palagi, kaya natin pinapaksa itong mga bagay nito, nagsisilbing katatagan po natin to. Pagpapaalala sa atin na meron dumana sa atin na limbawa na naghihirap tayo. Sabi ko nga, di ba sa iyo, kapatid na Mean, di ba sabi ko nga sa iyo, puntahan lang natin yung Biblia. Pagkatapos mo, di ba, namong problema ka, pagkatapos mo magbasa ng Biblia, ano mararanasan natin? Magkakaroon po tayo ng kagalakan. Wala nang ibang sikreto ang isang Kristiyano sa problema niyang kinakaharap, kundi ang magtiwala sa ating pong Diyos. At alam natin, pinag-aaralan po natin na ang Diyos ay nagliligtas ng bawat Kristiyano. Kasi kahirapan di ba? Ang totoo, maging si Haring David marami siya nakita niya nung panahon siya ay naglilingkod sa Diyos. Ano sabi niya? 37:25 ng awit. Tingnan mo nga, kapatid na Jessica. 37:25 ng awit. Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Ano nangyari? Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Amen. Meron na ho ba nagpapalimos sa inyo? Wala di ba? Pangako po ng ating pong Diyos. Malapit na raw. Di ba? Walang taong nagutom sa paglilingkod niya sa ating pong Diyos. Wala po nagutom. Pero magtataka ka, di ba? Puntahan po natin yung tabi-tabi ng ng mga kalsada diyan. Kahit tabi ng simbahan Tanungin mo yung namamalimos doon, ano reliyon mo? Tanungin mo, di ba? Kaparehas ng katabi na mismo ng simbahan, namamalimos doon. Tanungin mo kung ano reliyon niya. Yun yung malaking simbahan doon. Nagugutom di ba? Nakakalungkot po, may mga taong ganun. Hindi kasi nila naiintindihan yung Biblia Sabi ng banal na kasulatan, mula pagkabata hanggang sa siya tumanda si Haring David, wala siyang nakitang tao na sumusunod sa Diyos, pinabayaan. Kaya kung tayo sumusunod, wag tayo magkaroon ng malaking question mark na tatanungin natin ng Diyos na, Lord, sumusunod naman ako sa inyo, bakit niyo ako pinabayaan? Wala pong ganun tayong mababasa. Meron tayong mababasa, ang isang Kristiyano nagpapatuloy sa paglilingkod, pero hindi siya pinabayaan, ni nakaranas man ng gutom sa kanyang paglilingkod. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Tandaan po natin yan, isang kapansira po ng dyablo sa buhay po na isang Kristiyano ay yung gutom. Kahirapan. Diyan po tayo inaatake ng ating kaaway na si Satanas. Pero ang sabi po ng Panginoong Diyos, huwag tayo mag-alala, hindi tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Yun po yung pangako po ng Diyos sa atin Di ba? Pag pinangahawakan po natin yung pangako ng Diyos, ano yung maganda sa pinangahawakan po natin? Umaasa po tayo.
na merong gagawin ng Diyos sa buhay natin. At alam natin, sa panahon ng pagiging Kristiyano po natin, ito po yung nararanasan natin. Meron tayong kaabag-abagan, meron tayong kaaway, meron tayong katakutan. Ito ang Diyos na nagliligtas sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong Diyos. Sana makita po natin yun, mga kapatid, nagiging madali ang paglilingkod po natin kapag nakikita natin yung promise ng ating pong Panginoon. Kumisa kasi ang nakikita na lang po natin bilang mga Kristiyano yung kahirapan. So tatandaan po natin, dumarating lang yung mga bagay na yan. Siguro sasabihin nyo, kayo naman hindi naman kayo masyadong nakaranas ng kahirapan. Kung aalamin nyo po yung history ng buhay po namin, talagang halos ipangingi po rin namin ang amin pong kakainin. Nanggagaling sa sugal ang amin pong pinakakain ko sa pamilya ko nung hindi pa ako nakakilala sa Diyos. Pero salamat sa Diyos, meron pala siyang plano sa buhay namin. Kung bakit kami dumating sa ganitong klase ng paglilingkod, yung pala yung dapat na makita po sa atin, mananatili lang tayo sa paglilingkod natin sa Diyos at ibibigay sa atin ang anumang pangangailangan po natin. Tandaan po natin, pagkakailangan, yung mga bagay lang na basic. Kasi lahat tayo may mga iba yung gusto sa kailangan Baka magkamali po tayo ng pangunawa. Marami po tayong pangangailangan. Alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin at tumutulong ang Diyos sa lahat ng kahirapan po natin sa ating pong buhay. Amen? Isa pa, tingnan po natin yung awit 56:13. Awit 56 verse 13. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, hindi mo ba iniligtas ang aking mga paa sa pagkahulog? Upang ako'y makalakad sa harap ng Diyos sa liwanag ng buhay. No, nagtatanong po si Haring David, sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, talaga naman iniligtas ng Panginoon si Haring David sa lahat ng uri ng kapahamakan, kamatayan. Ang tanong, hindi mo ba iniligtas ang aking mga paa sa pagkahulog? Tingnan po natin ito po ay kumakatawan, yung sinasabing pagkahulog, sa physical na mga pangangatawan po natin. Karamdaman, marami tayong karamdaman Hindi ba tayo iniligtas ng ating pong Diyos? Iniligtas tayo ng ating pong Diyos Kung yung kaluluwa nga natin, sabi ko nga, kung yung kaluluwa natin, iniligtas ng Diyos, sino pa kaya yung mga natin, katawang laman natin? Yung mga iba, sabi nila, pupunta ako roon sa mga ribulto na nagpapagaling. Tanong, hindi ka rin papapatayin ng Diyos pagkatapos mong gumaling, hindi ka papapatayin ng Diyos? Diba? Ang Diyos nakikita niya yung pangangailangan ng isang Kristiyano. Kaya kung halimbawa nakita natin na may karamdaman tayo, may mga sakunang dumarating po sa atin, biblical naman po, hindi pa tayo ililigtas ng Diyos sa pagkahulog po natin? Ililigtas tayo ng Diyos, alam na alam po natin yan. Kaya kung meron tao na nag-aalinlangan sa mga bagay na nararanasan sa buhay, mag-isip-isip po tayo at tignan po natin yung kalagayan po natin sa harapan ng Diyos. Tignan natin yung mga pangako ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, ang basic na paglilingkod sa Diyos, balikan natin yung mga ginagawa natin, puntahan natin yung pangako ng Diyos para maging masigla po yung paglilingkod natin. Pero kung ang babalikan natin ay puro dusa, dalamhati, magkakaroon tayo ng problema sa paglilingkod. Tignan natin kung ang Diyos nagliligtas siya, di ba, nagliligtas siya ano yung ginagamit niya kapag siya nagliligtas sa ating po mga physical na pangangatawan? Puntahan po natin yung awit 107 verse 20. 107 verse 20 ng awit. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. Yan, maging sa ikapapahamak po, kaya nga aral natin, di ba sinasabi ko sa inyo, pinagdidiinan ko sa inyo na walang Kristiyanong mamamatay sa anumang uri ng kapahamakan. Amen po ba? Palakpakan po natin, panghawakan po natin. At sabi po ng Panginoon Diyos, di ba sabi niyang ganon, iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. Nakikita ng Diyos yung ikapapahamak po natin, iniligtas tayo. Paano ginagawa ng Diyos kapag nagliligtas ang Diyos sa ikapapahamak po natin? Kawikaan 11a, puntahan po natin to para mas maging malinaw po sa bawat isa po sa atin kung paano nagliligtas ang Diyos sa ikapapahamak ng bawat mananampalataya. Kawikaan 11 verse 8. Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay dumarating sa nakahalili niya. Yan po yung isang magandang talata na atin po pinagbabasihan ng kaligtasan na ibinibigay ng ating pong Panginoon. Sabi, ang matuwid ay maliligtas o naliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay dumarating, nakahalili niya. So, ibig sabihin, inaalis po pala tayo. Halimbawa, si kapatid na Henry, mababangga, no? Aalisin si kapatid na Henry, ipapalit si kapatid na Jerry, no? Biro lang po. Jerry ba yun, syempre? Ang aral po natin, mga kapatid, tatandaan po natin,
Pag yung isang kapatid ang mapapahamak, nakikita ng Diyos yan. Meron siyang ipinapalit na taong masama. Yan po panghawakan natin. Kawikaan, chapter 11, verse 8. Para mapanghawakan po natin na hindi mamamatay ang Kristiyano sa anumang uri ng kapahamakan. Kaya yung mga iba, sabi nga sino yung nagsabi sa akin, si kapatid na Karen, na balita raw no isang beses, nagkabanggaan yung bus, 15 pastor o 7 pastor, patay Kabanggaan Kaya nga tanong pinag-uusapan namin kahapon, kung yung kapahamakan, mga dilubyo, mga tinatawag na bagyo, mga lindol, isumpa ng Diyos o galit ng Diyos, ibig sabihin ba yung mga taong namatay siya sa galit ng Diyos, hindi po magandang kamatayan yung mga kapatid. Lalo-lalo na, halimbawa, merong isang sasakyan, nasunog, patay yung lahat, meron daw Kristiyanong kasama ron. Question mark po yun. Kasi walang taong mamamatay o walang Kristiyanong mamamatay sa pamamagitan ng apoy. Sapagkat alam po natin, kapag apoy ang pinag-usapan, ito po'y parusa ng ating pong Diyos. Amen? Ingat po, mga kapatid, sa mga bagay na, kuminsan yung kinatatakutan po natin, yung mga bagay na dapat magkaroon tayo na establish na paniniwala na ang Diyos, iingatan tayo, anumang uri yung dinadaanan po natin, magiging payapa po tayo sa harapan ng ating pong Diyos. Kaya nakakatakot no, yung mga iba na nag-claim sila, Kristiyano, sila yung tama, marami pong ganun tao, pero tignan po natin yung nagiging buhay nila. Kagaya nun, yung isa naman sa Yolanda, 4 na pastor naman daw po yung namatay doon sa panahon ng bagyo, namatay. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung kasing salot, yung mga parusa ng ating pong Panginoon Diyos, hindi dapat dumanas ang Kristiyano. No? Kaya question mark po yun. Halimbawa, tayo o ako mismo, napasama ako rin sa Yolanda, hindi malaking Mari po tayong madisgrasya pero hindi tayo kukuhan, hindi tayo babawian ng buhay. Halimbawa, si kapatid na Karen, isang beses, di ba, na-kuryente ka, no? Siguro, sabi ko nga, may pinakikita sa'yo ang Diyos. Pinapalo ka ng Diyos, pinakikita sa'yo ng Diyos, meron kang dapat balikan. Di ba? Na-kuryente siya, pero sa tulong ng Diyos, ibig sabihin, yung mga pagpapakita ng Diyos na nababala, meron kang dapat na balikan. Meron kang pagkukulang, di ba? Nakakatakot po yung mga ganung bagay. Kaya kung halimbawa hindi tayo magiging aware sa ganun at nagpapabaya po tayo, baka hindi lang po yung ganun ang abutin po natin. Pero dahil Kristiyano po tayo, salamat sa Diyos, meron tayong gabay na siya magbibigay po sa atin ng proteksyon saan man tayo dumako. Amen? Diba marami? Si kapatid na ang trabaho niya, nagbumotor siya. Diba? Kahit anong oras, lahat ng mga kapatid, bumabiyahe yan Kahit anong oras, pwede kang mapahamak. Di mo yung bus, diba? Tumalon sa skyway diba? Hindi natin alam ang disgrasya, no? Pero, tatandaan po natin, ang maaari po natin panghawakan. Sabi ko nga sa mga nasisirang ko, alam nyo, walang ligtas na lugar Walang ligtas na lugar. Kahit saan pwede kang mamatay, tama? Sabi ko nga sa inyo, yung nasa, airport, di ba? Nasa gitna sila ng parang bukirin. Isang bahay nasa gitna ng bukirin. Akalain mo doon bumagsak yung aeroplano. O biro mo, wala kaalam-alam yung mga tao. Kung titingnan mo, wala sa panganib. Hindi ka mababangga ng mga bus, wala Pero tingnan mo doon bumagsak yung aeroplano. Patay yung buong pamilya. Di ba? Yun po yung masasabi po natin na walang ligtas na lugar, pero kung nasa Panginoon po tayo, always safe po tayo. Amen? Yun po yung panghawakan natin, palakpakan po natin ang ating pudyo sa mga bagay na yun. Di ba? Marami mga kapatid dito, inabot ng disgrasya. Si kapatid na Anton, di ba? Na disgrasya, takot siya, benta niya yung motor. Natakot siya, di ba? May mga ganun, alam mo yung mga kapatid, magandang kumisa kapag nakakalimot tayo, maganda yung tinatapik tayo ng Diyos Kaysa naman kung bawian tayo ng buhay ng Diyos doon sa panahon na nakakalimot tayo, nakakatakot po yun. Kaya yung mga ginagawa pong pagliligtas po sa atin, salamat na experience po natin. Maraming pagliligtas ang ginagawa ng Diyos, hindi na natin mabibilang Alam mo, sabi ko nga, paglabas mo pa lang, wag na lumabas, natutulog ka na lang, pwede kang bangungutin. Di ba? Marami, pero salamat sa Diyos. Eto tayo na nagtitiwala tayo sa Diyos na merong isang gagawin ng Diyos sa pagliligtas sa buhay ng bawat isa. Diba? Ito isang masarap na pagliligtas na maranasan natin sa Diyos, yung mga bagay na darating. Kaya dapat, sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyong maranasan yung isa pang pagliligtas ng ating pong Diyos,
manatili po tayo sa paglilingkod. Wag po natin sabihin, ako, malakas na ako, Kristiyano na ako, wag pong ganon. Ang isipin po natin, magtiwala tayo sa Diyos, asahan natin yung pagliligtas na darating. Amen? Yun po yung asahan po natin. Kaya, sabi ko nga, bagamat tayo po mga Kristiyano, meron na tayong kampanteng pamumuhay na ligtas na tayo sa Diyos. Pero ang inaasahan po natin, dapat mangyari po sa atin yung kaganapan nito. Yung kaganapan nito, kasi ito po yung pagpapakita sa buhay ng bawat isa kung gaano ka naniniwala sa ating Diyos. Kasi kung kung ang buhay mo paisi-isi ka lang, okay ka na. Kaya maraming tao, pag tinanong mo, Kristiyano ako, pero tingnan mo ang buhay niya, andun pa rin ang bisyo nagsusugal, naniniga rin, ang bisyo andyan. Diba? Sabi ko nga, kung napakinggan natin yung aral, sana bilang tao, ipaalala sa atin ng Diyos, o alalahanin natin bilang isang Kristiyano, yung buhay ni Togarma, yung pangalan Togarma, na sinira na natin yung mga bisyo. Huwag na natin balikan ito, mga kapatid. Ito na nga kaya nga iniligtas tayo ng Diyos Dumanas na ba tayo ng kaligtasan Kaya nga ito nga, sama-sama tayo di ba? Bakit tayo nagsasama-sama sa isang pananampalataya? Kasi ang bawat isa na naririto, merong katiyakan na kaligtasan sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi po tayo sumusuntok sa hangin katulad ng iba na hindi alam pag tinanong mo, ligtas ka ba? Hindi ko alam. Bahala ang Diyos. Hindi po. Diba binasa natin kapatid na Karen kahapon, unang Korinto 15. Diba binasa natin, kung ikaw nangahawa ka sa Ebanghelyo, diyan ka maliligtas. Di ba kasiguruhan yon? Ngayon tanong, pinangahawakan po ba natin ang Ebanghelyo? O palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Ligtas po tayo. At ang kaligtasan nito, mananatili ito kapag nagpatuloy po tayo hanggang sa dulo ng ating pong mga buhay. Panghawakan po natin yung pangako po ng Diyos na ang Diyos ay nagliligtas ng kaluluwa ng bawat isa. Tingnan natin, anong pagliligtas ang mahalagang naranasan natin mula sa Panginoon? Meron na tayong naranasan kaligtasan Balikan natin sandali yung kaligtasang naranasan po natin. Colosas 1:13. Colossus 1 verse 13. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Sabi po rito, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Marami pong kadiliman tayong pinagdaanan. Unang-una, sabi ko nga, lalong-lalo na sa mga lalaki, bisyo. Babae, sugal, kumpleto ABS, alak, babae, sugal, ang dami ABS. Baka meron pang ABS-CBN yun may kasama pang ganun yun Ang dami na po tayong pinagdaan ng kadiliman sa buhay po natin. Mga kabiguan sa buhay, kadiliman yan. Pero sabi ng Diyos, iniligtas na tayo sa kadiliman sa ating pong mga buhay. Ay, inilipat na tayo doon sa tinatawag na, sabi ng Diyos dito, sabi, sasayin natin ulit na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Inilipat na po tayo. Alalahanin po natin, dati nasa kadiliman pa po tayo. Pag sinabi pong kadiliman, lahat ng masasamang gawa po natin, kadiliman po sa harapan ng Diyos. Pero alalahanin po natin, simula nung tumanggap po tayo sa ating pong Diyos, inilipat na tayo sa buhay. Amen? Inilipat na po tayo sa buhay. Huwag na natin balikan yung kadiliman. Iniligtas na po tayo ng ating pong Diyos. Yun na yung naranasan natin Kaya dapat alalahanin po natin, ako bilang isang Kristiyano, naalis na pala ako sa kadiliman. Kung namumuhay pa tayo sa kadiliman, nakakatakot po yun. Baka maranasan po natin yung parusa ng ating pong Panginoon. Tingnan po natin yung ikalawa. Ito isa pang nagligtas sa atin Roma chapter 6 verse 7. Roma 6 verse 7. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Yun daw po, ang namatay daw po, ligtas na sa kasalanan. Then, ibig sabihin, pag tinignan po natin yung talata, lahat pala namamatay, ligtas na sa kasalanan. Ganun po ba yun? Ganun po ba yun? Sabi, ang namatay na ay ligtas na sa kasalanan. Ibig po ba sabihin, kapag namatay na tayo, wala na tayong kasalanan, ganun po ba yun? Meron pa rin. Kung babasahin po natin itong buong chapter 6 ng Roma, ito po'y tumutungkol doon sa bautismo. Diba? Kasi itinutulad tayo, kapag daw tayo nababautismohan, itinutulad tayo na ikaw ay namatay kapag nilulubog ka, ikaw ay namatay na sa kasalanan mo, at pag ahon mo, nabuhay ka na mag-uli doon sa panibagong buhay. Kaya nga, ang tanong, tayo bang lahat ay nabautismohan na? Hindi pa yung iba. Hindi pa raw iba. Tama naman may mga ibang kapatid hindi pa nabautismo. Yung tunay na bautismo sa harapan ng Diyos na. Pero sabi ng Panginoon,
namatay na kayo at kayo'y ligtas na. So, ibig sabihin, isa pa lang paraan ang ibinibigay na kaligtasan ng ating pong Diyos sa buhay ng bawat isa kapag tayo'y nabautismuhan. Kaya nga nagpapatibay sa pananampalataya natin yun eh. Mamumuhay ka na isang bagong nilalang na sa harapan ng Diyos. Halimbawa, nabautismuhan na tayo. Burado na lahat yung kasalanan natin. Kaya nga, patay ka na eh. Wala ka ng kasalanan. Ibig sabihin nun, mga kapatid, idinaon mo na sa hukay lahat ng buong pagkatao mo. Yun po yung ibig sabihin nun. Sabi, ang namatay na ay ligtas na sa kasalanan. Ligtas na tayo sa kasalanan. Bakit? Kasi lahat ng kasalanan natin, si Kristo na po ang umako nun at ibinaon na po natin doon sa hukay, doon sa tinatawag na pag nilubog po tayo sa tubig at inihahon po tayo bagong nilalang. Amen po? Bagong nilalang tayo. Kaya kung gusto po nating maranasan yung tinatawag na born again o yung bagong nilalang sa harapan ng Diyos, kailangan po dumaan po tayo sa tinatawag na isang bautismo. Amen? Yun po yung isang parang, kaya iba mga kapatid, kumisan meron mga kapatid na parang ang hirap, ang hirap maglingkod sa Diyos. Kasi kumisan bumabalik-balik sila sa bisyo. Ang isa pong nakikita kong dahilan kung bakit ganun, hindi pa tayo nagpapahuga sa Diyos. Mag-decide na po tayo mga kapatid. Kung ayaw nyo na po talaga ng buhay na kadiliman, sabi ng Diyos, iniligtas na tayo sa kadiliman. Ayaw na po ba natin ang buhay ng kadiliman? Siyempre ayaw natin nun di ba? Ang dapat po natin gawin para maalis na lahat ng kasalanan po natin, pahugas po tayo sa Diyos. At isang paraan ng paghuhugas ng Diyos, yung po tinatawag na bautismo. Kaya yung iba kuminsan nagbabalik-balik ang isang dahilan, kasi kapatid, hindi ka pa nagpapahugas sa Diyos, yung tinatawag na banal na paghuhugas ng Diyos, at po yung isinasagawa po nating bautismo sa ating pong Diyos. Kasi mayroong mga tao, ang sabi nila, ang alam lang nilang bautismo, ito raw po yung paraan para maging miyembro ka. Hindi po, sa Biblia po, merong 4 na kahulugan ang bautismo. Kaya kung titingnan po, kung papansinin po natin at mag-aaral po tayo ng Biblia, makikita po natin isang paraan pala ng bautismo ay para mahugasan yung ating mga kasalanan. Amen? Dapat po magpahugas po tayo para tunay nga na iniligtas na tayo sa kasalanan. Kapag nahugasan na po tayo at namatay na tayo sa ating mga kasalanan, nahugasan na po ang ating mga kasalanan at tayo'y bagong nilalang na sa ating pong Diyos. Doon po ay niligtas tayo ng Diyos. At kung meron pa sa atin sa umaga pong ito, hindi pa na dumadanas ng tinatawag na bautismo, dapat po magpabautismo na po tayo, magplano na po tayo. Natuwa nga po ako kay Nanay Saida nung isang beses, sabi niya, paano ako? Parang matanda na raw siya, hindi pa siya nababautismo. Sabi ko, wag ko kayo mag-alala, Nanay. Nasa puso niyo na yan at darating na lang yung panahon, yung araw mismo ng bautismo. Pero kung huwag naman sana haloobin ng Diyos, kung kukunin po tayo ng Panginoon na hindi pa tayo nababautismo at nagpasya naman tayo sa sarili po natin, ligtas po tayo katulad nung yung isang lalaki na magnanakaw na sinakot sa krus, di ba? Yung nakakot sila sa krus, isa puro ligtas pero hindi siya nabautismuhan. Kasi wala na siyang pagkakataon di ba? Pag wala na pagkakataon, halimbawa tayo, plano na natin magpabautismo, tapos inatake tayo o namatay tayo sa karamdaman, kalooban na ng Diyos yun at naniniwala tayo na yung kapatid na yon maliligtas yun dahil nagplano na siya sa buhay niya. Kaya kung meron tayong pagkakataon mga kapatid, tayo, sana loobin ng Panginoon na pagdating ni kapatid na Dex, magsama-sama po kayo na magpabautismo sa ating pong Diyos. At makapamuhay po tayo ng isang panibagong buhay sa harapan ng ating pong Diyos. Amen? Palagpakan po natin ang ating pong Diyos. Yun yung isang paraan ng pagliligtas na ating pong Diyos na kapag tayo'y nabautismohan, patay na tayo at sigurado po naligtas na po tayo sa kasalanan. Kung meron mga kasalanan dumarating po sa atin, sabi ko nga po sa inyo, ang Diyos o ang Panginoong Hesukristo ang namamagitan sa lahat ng ating mga kasalanan. Sige po? Ngayon tingnan natin anong pagliligtas sa inaharap ang aasahan natin? Siyempre alam naman natin pagka sinasabing pagliligtas, yun po yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Alam naman natin yung umaasa tayo lahat kasi pangunahing aral natin ito, kaya nga tayo naglilingkod sa harapan ng Diyos dahil meron tayong inaasahan na buhay na walang hanggan. Tingnan po natin Unang Tesalonica 1:10. Anong pagliligtas sa hinaharap ang aasahan natin sa Panginoon? Unang Tesalonica 1:10. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit, na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga, na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Yan po yung magandang inaasahan po natin. May galit po na darating ang ating pong Panginoong Hesukristo. Pero iniligtas po tayo niya. Yan po yung inaasahan natin na mangyayari po sa atin, na ililigtas tayo ng Diyos sa galit na darating ng ating pong Panginoon. Kasi sabi ko nga po sa inyo, pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, hindi na siya magliligtas sa atin.
puot na yung dadali ng Diyos, kaparusahan na, kasi bumalik na siya rito eh. Nag-iwan na siya ng kapayapaan eh. Nagligtas na siya ng mga tao at sinusundan na lang natin yung yapak ng ating Panginoon. At kung babalik siya, ay hindi para mangaral pa ulit ng kaligtasan, kundi isama na yung mga taong naghihintay sa Kanya at parusahan yung mga hindi naglilingkod sa ating pong Panginoong Jesucristo. Yun po yung sasapitin niya, yung galit na darating. At tayo bilang mga Kristiyano, salamat po sa Diyos, iniiwas na tayo, iniligtas na tayo doon sa galit na darating ng ating pong Panginoong Jesucristo. Marami po ngayon tao na sa panahon po natin, hindi nila alam kung ano yung galit ng Diyos. Hindi nila alam kung ano yung mangyayari sa darating, pero ang buhay na isang Kristiyano, nagpapakita ang Diyos ng mga bagay na darating sa ating pong buhay. Ang isa sa darating sa ating pong buhay, yung galit ng ating pong Panginoon. Siyempre, ang akala ng mga ibang tao, God is love. Kahit anong sama mo, patatawarin ka. Sabi ko nga sa inyo, may hangganan yun. Hindi sa lahat ng panahon, puro pagpapatawad ang gagawin ng Diyos. Meron din panahon na darating ang kanyang galit. At ito'y future. Kaya ipinakikita ng Diyos sa atin po sa umaga pong ito, na meron tayong pagdadaanan na isang mahigpit na pakikipaglaban o pakikipagbuno sa sanlibutan ito, hindi pa nangyayari yon. At yun, pagka nangyari na po yun, doon tayo ililigtas ng ating pong Panginoong Jesucristo. Huwag po tayo masyado magulumihanan sa mga bagay noon. Sabi ko nga, nung pinag-aaralan po natin yung Apokalipsis, marami po nabago ang pananaw ko. Malaki po ang nabago sa pananaw ko nung napag-aralan po natin yung Apokalipsis. Nagkaroon ako ng kapanatagan lalo, na nakita ko yung mga palatandaan na ipinakikita ng Diyos sa iglesyang ito, na kapag darating ang mga ganong panahon, yung galit na darating sa sanlibutan ito, hindi tayo kasama ron. Napakaganda po, di ba? Na mayroong inilaan ang Diyos sa atin na pagliligtas sa darating. Sapagkat alam niya, itong mga taong ito, itong mga kapatid na ito ay nagtitiis ng paghihirap o nagtitiis siya sa paglilingkod. Kahit na murahin siya ng asawa niya, pagalitan siya ng magulang niya, o itakwil siya ng kaibigan niya, pero naniniwala siya, meron Diyos na pupulot sa kanya pagdating ng panahon. Man po ba? Palakpakan po natin ating po. Alalahanin po natin yung mga bagay na ito para manatili po tayo naglilingkod sa ating pong Panginoong Jesucristo. Tingnan pa po natin, Siyempre, kapag ang kaligtasan na pinag-uusapan natin, meron bang hangganan ito? Tanong, mga kapatid, meron bang hangganan yung pagliligtas? Meron po ba hangganan ng pagliligtas? Meron, wala. Alanganin. Meron po ba hangganan ng pagliligtas? Meron. Lahat daw meron. Sabi rin sa Apokalipsis, meron daw lahat na hangganan ang pagliligtas. Meron daw panahon ng pagliligtas, may panahon ng kaparusahan. Tama naman yun eh. Pero ang tanong po natin ngayon, meron bang hangganan ang pagliligtas ng ating pong Diyos? Meron. Kung tatanungin po natin ang Biblia, tingnan po natin kung merong hangganan ang pagliligtas. Isaiah chapter 51 verse 6. Isaiah 51 verse 6. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa mga langit, at magsitungo kayo sa lupa, sa ibaba. Sapagkat ang mga langit ay mapapawing parang usok, at ang lupa ay malulumang parang bisan. At silang nagsisitahan doon ay mga mamatay ng gayunding paraan. Ngunit ang pagliligtas ko ay magpakailanman, at ang aking katuwiran ay hindi mawawakasan. Meron po bang katapusan ang pagliligtas ng Panginoon? Wala. Ngayon sabi niya wala. Hindi, ang totoo naman, yung pag pinag-usapan po natin, general. Ito mga kapatid, general, pag sinabing pagliligtas, siyempre hanggat buo po ang mundo, siyempre wala naman talagang katapusan yung pagliligtas ng Panginoon eh. Ang pinag-uusapan po natin dito, di ba sabi nga, kung ititingin natin yung mata natin sa langit, sa lupa, di ba? Ititingnan natin, di ba? Yung pagliligtas ng Panginoon, pangwalang hanggan po yun. Dito sa lupa, di ba? Siyempre, kapag naiangat niya na yung mga anak niya, nailigtas niya na, wala na naman siya ililigtas dito eh. Kaya, ang pinag-uusapan dito kasi para bang, yung mga, halimbawa, yung mga kasalanan, parang hindi na ako patatawarin ng Diyos. Ang bigat-bigat ng kasalanan ko, parang kasi laki ng barko ang kasalanan ko. Pero tatandaan po natin, yung pagpapatawad ng Diyos, ano sabi? Kasi laki raw siya ng dagat. So, ibig sabihin, ipinakikita po rin sa talata na yung tinatawag na pagliligtas ng Diyos, hindi siya nagkakaroon ng limitasyon, Kung meron sasampalataya, hindi pa huli. Yun ang ibig sabihin. Hindi ka pa huli, kapatid. Halimbawa, merong gusto magbalik loob sa Diyos.
Sasabihin ni iba, hindi, sama-sama niyan tapos na pagliligtas dyan. Hindi po. Sabi po ng banal na kasulatan, ang pagliligtas ng Panginoon ay magpakailanman. Yun po yun, magpakailanman siya. Kaya, umasa po tayo na kung meron tayo ilalapit sa Panginoon, magpakailanman yung pagliligtas niya. Hanggat hindi dumarating yung tinatawag na paghukom. Hanggat hindi dumarating po yan, mga kapatid. Open pack. Di ba yung pinag-aralan natin sa Apokalipsis? Bukas pa yung langit. Tama ba yung kapatid na Jessica? Bukas pa yung langit. Hindi, pinabayaan ni Kristo na bukas yan na lahat ng tao na gusto pumasok sa langit, pwede pang pumasok, di ba? Yun yung sinasabi ng Panginoon na ang kanyang pagliligtas ay magpakailanman dito sa lupa. Hanggat buhay pa, hanggat hindi pa ginugunaw ng Panginoong Diyos ang ating sanlibutan, mananatili po yung pagliligtas ng ating pong Panginoon. Kaya, kung meron pong nagnanais sa inyo na, halimbawa, may mga kapatid kayo na inilalapit, para ang tingin nyo, sama-sama, hindi po, merong pagkakataon, may pag-asa pa ang mga taong ito na nabubuhay. Pwera na lang yung mga taong itinakwil na, yung mga tiniwalag mo na, ang Diyos na bahala ron. Pero hanggat may nakikita po tayong mga tao sa paligid po natin, may pag-asa pa po yan. Ang pagliligtas ng Panginoon ay magpakailanman. Kaya ano yung dapat po natin gawin bilang isang Kristiyano? Kung magpakailanman yung pagliligtas ng Diyos, meron po tayong dapat gawin. Hindi tayo uupo na lamang dito, makikinig, hindi tayo mananatiling ganun. Ito po yung gagawin po natin. Awit chapter 40 verse 10. Awit 40 verse 10. Hindi ko ikinubli ang iyong katuwiran sa loob ng aking puso. Anong ginawa? Aking ibinalita ang iyong pagtatapat At, at ang iyong pagliligtas. oh, Hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Ano yung gagawin po natin bilang isang Kristiyano na nakita po natin na ang langit bukas pa sa mga taong gustong sumampalataya sa ating pong Diyos? Sabi niya, aking ibinalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Pagtapat po natin ito, mga kapatid. Huwag po nating hayaan na sarilinin po natin. Sabi nga ni Haring David, sabi niya, hindi ko ikinubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Kung meron po tayong nalalamang katwiran, huwag po nating sarilinin ang katwiran na ito. Ipamalita po natin ito, ibalita po natin ito. Kaya nga sa iglesyang ito, kapatid na Karen, kapatid na Men, sa iglesyang ito wala tayong inililihim na aral. Sabi ko nga sa inyo, kung ano yung natutunan namin na nagtuturo, sa inyo ring natututunan. Kasi sabi ni Apostol Pablo yun wala akong inilingid Basahin nga natin kapatid na Jessica yung Gawa, chapter, dito sa mababaw na salin. Gawa chapter 20 verse 37. Ito, tingnan nyo yung layunin ni Apostol Pablo, ang ganda Ito maganda matutunan natin Gawa 20 verse 37. 27, sorry. Gawa 20 verse 27. Sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayon ng Diyos para sa inyo. Anong ginawa niya? Wala akong inilingid na anuman. Wala siya inilingid sa ibang sali inilingid, wala siyang itinago. Kaya nga sabi ni Haring David dito, hindi ko ikinubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Kung meron man tayong natututunan, sabi ko nga po sa inyo, maging matyaga lang tayo sa pag-aaral, yung natututunan na nagtuturo, matututunan nyo rin po. Kasi sabi ni Apostol Pablo wala akong inilingid na anuman sa inyo. Lahat na ipinahayag sa akin ng Diyos, sinabi ko sa inyong lahat. Kaya kung meron kayong naitatago sa inyong puso na katwiran, sabihin nyo po sa mga mahal nyo sa buhay. Nakita po natin, open ang pagliligtas ng Panginoon ay magpasawalang hanggan. May pag-asa pa po. Kung tayo po, nakikita po natin ang kasasapitan ng mga taong dadali ng Diyos sa impyerno, maawa po tayo sa mga mahal po natin sa buhay. Pero kung nabigyan na natin sila ng pagkakataon at ayaw pa rin nila, lipat po tayo. Huwag tayong titigil na yung nasa loob po nating katwiran, hindi po natin ilabas. Kailan ilabas po natin sa mga kapatid. Maging prinsipyo po natin ay katulad ni Apostol Pablo na wala siyang inilihim sa mga kapatid niya. Amen po ba? Kaya po, firm po tayo, mananatili po tayong iisang pananampalataya kasi hindi po natin inililihim ang lahat na natututunan po natin sa banal na kasulatan. Kaya nga, ang inilabas po natin, hindi pa natin na-announce yung pagluhod. Pero nabanggit ko na kila sister, yung pagluhod po natin, itutupi po natin, tuhod po natin, standard po tayo, nakatupi, tapos nakaganon po tayo, nakayupo, standard po tayo na nakatupi. Hindi naman po natin sinabi yung pagluhod, tapos nakataas ang kamay, bawal. Hindi po. Sinasabi lamang po natin, sabi, anumang talian nyo sa lupa,
tinalian po sa langit. Ito po yung mga desisyon na kung saan tayo po yung magpapasya at uniform po tayo, standard po yung ginagawa po natin. Sabi ko nga, ang prayer natin, kapatid na baby, inilabas natin ng pamamahala. Nakatupin ganun yung tuhod natin, tapos nakayuko tayo, pare-parehas tayo, para may pumasok man dito na ibang pananampalataya, nakita nila na meron tayong pagkakaisa sa lahat ng ating ginagawa. Amen po ba? Yon. Hindi po natin sinasabing bawal yung manalangin na nakatayo, hindi po ganon. Ang sinasabi lang natin standard kasi may mga pagkakataon kasi kagaya nun, di ba, pagka patapos na tayo, nakatayo tayo, di ba, nananalangin. May mga ganon. Kaya lang pagdating sa pananambahan po natin, Webes, Linggo, sa Bible study po natin, dapat po ganun yung position po natin. Dapat may pagkakaisa po tayo. Pero doon naman sa lupa, doon sa pinag-aanuan natin, pwede naman nakatayo tayo, nakataas ang kamay. Okay naman po yun. Sinasabi lang natin, nilalabas lang natin yung aral o yung circular na dapat gawin sa bahay ng Diyos. Kailangan standard po tayo, pare-pareho tayo ng ginagawa sa panahon ng ating pong pananalangin. Sige po, yun lamang po yung maaari po natin gawin. Kaya kung meron tayong mga suggestion na gusto po natin, sabihin po natin, open po ang pamamahala na tingnan yung mga mungkahi po ng bawat isa na hindi naman siya lalabag sa banal na kasulatan. Tama po ba? Lagi tayong ganun open tayo sa lahat. Kaya nga, ang sinasabi po natin dito sa huling talata na ating pong binasa, na kung ang pagliligtas ng Diyos ay pangwalang hanggan, huwag po nating kimkimin. Nakita po natin pangangailangan na to kapag nakita po natin na open pa ang Diyos sa mga tao na gusto magbalik loob sa Kanya, ipahayag po natin pagliligtas ng Diyos. Lalo, alam na kasi natin sa darating, may pagliligtas na gagawin ng Diyos at ito hindi maaasahan ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Lalo na mga mahal natin sa buhay. Kapag hindi natin kasama sa pagliligtas, sigurado saan sila pupunta. Sabi ko nga po sa inyo, wala namang ibang pupuntahan ng tao. 2 bagay lang naman o 2 lugar lang. Kundi langit, sigurado po sa impyerno ang punta. At ito iniingatan po ng bawat Kristiyano yung mapunta ron sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. At may iwasan po natin ito kapag nanatili po tayo doon sa sinasabi ng Diyos, ililigtas ko kayo. Manghawak po tayo mga kapatid. Bagamat mahirap po yung pakikipaglaban natin sa sanlibutan ito, kung tayo po naman ay nagtutulong-tulong bilang mga Kristiyano, mapagtatagumpayan po natin ito. Ang maganda lang po, maging tapat lamang po tayo sa ating pong Diyos. Amen po ba yun? Mahirap po ba maglingkod sa Diyos? Hindi naman di ba? Biblical naman yan, hindi naman. Kaya ang dapat lamang po natin gawin, ipahayag po natin kung ano may naririnig po natin. Meron tayong narinig na pagliligtas, go! Punta tayo sa mga mahal natin, uy, ano ka, nakakatakot na yung panahon natin, sama ka, makinig ka man lang. Tama po yung ginagawa natin, kung hindi tayo makapag-share, sama po natin dito. Paraan po ng pag-share po natin na madala po natin sila makapakinig ng salita ng ating pong Diyos. Amen po ba? Naunawaan po ba natin yung ating pong paksa? Manatili po tayo. Isang araw po darating yung pagliligtas na inaantay ng bawat Kristiyano, yung buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. At magandang tanghali po sa bawat isa po sa inyo. Kung meron po kayong katanungan, sige po, magtanong po ang bawat isa kung meron po kayong mga katanungan.